No. Sa mga pulis, hindi kami nanggugulo. Payapa kami, ba't kami tinutulak nyo? Ha? Ulitin namin, payapa kami, hindi kami magulo. Ha? Kay General! General! Ano ito? General! Wala. General, nananawagan kami sa iyo. Hindi tayo talo. Hindi kami kalaban. General! General! Colonel! Saan ba kayo? Hindi kami kalaban. Huwag kaming guluhin. Sila nagsimula, yung nag-uutos sa inyo. Sila ang nagsimula. Susunod pa kayo sa mali. General, Colonel, magkausap tayo kanina. Dumating itong mga pulis na ito. Nag-aral pa naman. Sandali. Itong nasa kabila, naginig na. Magdasaktan si Owen! Mag-uusap tayo. Kami, aatras kami. Umatras kayo. Aatras kami. Kami, isang salita lang namin. Sinisikto kami sa inyo. Isang salita lang namin, aatras ang kapatid namin. Ano ba yan? Sa mga pulis, isang salita lang namin. Aatras kami, pero huwag nyo kaming itulak. Kayo! Kami na pulis! Atras! Mga... Kamuna ha? Sino ba ang kakausapin namin sa inyo para makinig kayo? Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion natin dito po sa video clip na ibinahagi po sa social media ni Sir Tony Cura, no? Courtesy sa kanya, ito yung kanyang video. Diyan po yan sa may EDSA mga kababayan kung saan nagkaroon nga po ng malaking pagtitipon itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Actually nakakagulat mga kababayan kasi wala talagang announcement. So walang naipabalita, as in wala talaga, nagulat na lang tayo ng umaga ng paggising natin mga kababayan, no, na ang dami na pong miyembro ng INC ang nagtungo po dyan sa EDSA and also dito sa Liwasang Bonifacio kanina yan pero nandyan na po ata lahat sila sa EDSA ngayon at patuloy po na lumulobo yung bilang ng mga miyembro ng INC na dumalo po dyan sa surprise rally. So lahat po ng ito mga kababayan ay hindi natin alam, no?
At talagang nakakagulat itong malaking pagtitipon na ito na usually po mga kababayan ay nag-a-announce po yung INC. Kasi sa dalawang malaking pagtitipon na inorganize nila ay in-announce nila yon ahead of time. Pero ito mga kababayan nakakagulat. At sa mga oras nga na ito mga kababayan ay patuloy pong dumadagsa yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo and also yung mga taong nakikisimpatya dito po sa INC na humihingi din po ng accountability and transparency. So nakita ko sa ilang mga banners na hawak nila, mga placard na hawak kanina ng mga kapatid nating iglesia is yung wag baluktutin ang constitution o wag baluktutin ang batas. For talaga sila yung hindi nila gusto yung selective justice na pinapakita ngayon ng ating pamahalaan sa nangyayari po sa sitwasyon ngayon sa ating bansa. At kanina nga po formal na pong inanunsyo o official na din pong sinabi ng tagapagsalita ng INC na meron nga daw pong ganitong pangyayari na nagtipon-tipon yung kanilang mga kapatid dyan sa EDSA upang ipanawagan ay iparinig yung kanilang boses na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ngayon ng pamahalaan, especially sa kanilang kapatid na si Senator Dante Marcoleta na ngayon po ay anytime soon pwedeng arestuhin dahil sa kasong ikinaso sa kanya at ito po ay non-bailable. Kaya ito yung sinasabi ng INC na hindi sila makakapayag na yung taong nagsasalita, tumatayo at naninindigan para sa katotohanan sila yung pilit na pinatatahimik. Kagaya nga po ni Senator Marcoleta mga kababayan na siya po yung nakita natin since the beginning, since the very start ng pagbubukas ng Blue Ribbon Committee nung siya pa yung unang chairman at nakita natin yung kanyang pagiging agresibo na mapanagot. Kung hindi sana natigil yun tuloy-tuloy, siguro nasagot na yung matagal nating tanong kung saan napunta yung mga ninakaw na pera at sino-sino yung mga mastermind sa likod nitong pagnanakaw sa malawakang pagnanakaw dito sa ating bansa na talagang umabot ng bilyon, trilyon ng mga kababayan ang di umano'y talagang pinaghati-hatian ng mga halang ang mga bituka dito sa pamahalaan. Grabe mga kababayan, itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa ay talagang nakakakilabot dahil isa ito sa maisusulat talaga sa kasaysayan na malaking pagnanakaw na nangyari sa bansang Pilipinas. So imagine mga kababayan yung samahan ng Iglesia ni Cristo na talagang solido talagang grabe sila mag-organize na napagkakatiwalaan sila na walang sasabihin, walang lalabas na impormasyon tungkol sa kanilang gagawing hakbang. Even as mga kababayan, nagulat din tayo as in wala talaga kaming kaalam-alam sa mangyayari kaya talagang napabalikwas kami ng higa nung makita at marinig namin na nagkaroon na ng rally, nagkaroon na ng surprise na pagtitipon dito sa EDSA. So imagine niyo mga kababayan kung paano kumilos ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Nananahimik sila actually. Tahimik sila after nilang mag-organize ng dalawang malaking pagtitipo na ginanap sa Quirino Grandstand dyan sa Luneta, ay talagang ang tagal din nilang nanahimik at nakinig, nag-observe sa yung gagawin ng ating gobyerno. Pero siguro talaga mga kababayan, wala talaga at makikita talaga natin na parang palala ng palala yung nangyayari at yung mga gustong mag-testify, gustong magsalita tungkol sa kanilang mga nalalaman patungkol dito sa malawakang pagnanakaw ng kaban ng bayan, ito parang pilit na pinatatahimik at parang alam mo yun, dinidiscredit nila itong 18 ex-marines na nagpakilala at nagbigay ng kanilang testament, 'di ba? So dapat yung mga ganitong tao pinakikinggan nila, 'di ba? Kasi under oath naman yan So anything happen na sila ay mapatunayan na nagsisinungaling, sila ay mananagot sa mata ng batas, 'di ba? So para fair tayo mga kababayan, sana lahat ng gustong magsalita, lahat ng gustong magbigay ng kanilang nalalaman, anyayahan, imbestigahan. Tapos etong 24 senators natin ay saka sila mag-come up na sino yung mga nag-testify o nagbigay ng mga testimonya na hindi
akma at hindi mapapatunayan yung kanilang mga binitawang aligasyon. Kasi syempre it's still allegation pa rin mga kababayan kung walang sapat na ebidensyang hawak at kung paano mo pagtitibayin yung ebidensyang hawak mo. So ayan kasi mga kababayan, 'di ba? So ayaan natin na magsalita, no, yung mga gustong magsalita at magbahagi ng kanilang kaalaman upang nang sa ganun mapunta na tayo dun sa konklusyon. Mapunta na tayo dun sa kasagutan, no, na maaaring maibigay na sa atin yung totoong nangyari dito nga po sa Kaban ng Bayan. No, 'di ba lahat naman tayo gusto 'yun, pero bakit ganito? No, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak at naging divided na din ang ating Senado, no? Na sanang siya yung ating magiging katuwang para nang sa ganun ay marinig yung boses ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So dito sa nangyari mga kababayang rally dito, medyo nagkainitan, no? Yung hanay po ng kapulisan dyan and also itong mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Kasi naririnig natin dito is wag manulak o wag silang itulak. So hindi natin alam kung ano yung pinagsimula na ito mga kababayan, pero isa nga po sa naging problema dyan sa EDSA is yung nagkaroon na nga po ng traffic, no, hindi na po umuusad yung mga sasakyan dyan. At naantala din talaga yung mga commuters, no, yung mga papasok sa kanilang mga paaralan, sa kanilang mga trabaho. Kaya lang mga kababayan, hindi din talaga maiiwasan na talagang manindigan na at tumayo itong INC sa kanilang pinaniniwalaan at hindi sila makakapayag, no, na ganito na lang ang mangyayari at sila ay mananahimik at magbubulag-bulagan. So naasahan natin mga kababayan na ito ay mas dadagsa pa, no, kasi maaga pa, no, kanina nga madaling araw pa lang ng paumaga hanggang magpaumaga, magliwanag, talagang dumagsa na yung maraming tao. At sa huling balita na narinig natin, nasa 10,000 na daw mahigit yung mga miyembro ng INC ang nandiyan. So hindi pa kalkulado dyan yung iba pang mga tao na pupunta at ang mga ibang religious group na pupunta, mga supporters ng mga politiko, no, na nandiyan. So obserbahan natin mga kababayan kung ano yung mangyayari ngayong araw at kung ano yung take dito ng Malacanang, no, sa nangyaring biglaan na pagtitipon ng INC, no. Pero syempre hangad pa rin natin yung kapayapaan mga kababayan at maging ligtas yung mga taong dadalo dito sa araw na ito at maging madaan sa peaceful yung kanilang ginagawa ngayong pagkilos. So again mga kababayan, no, kung kayo ay may mga opinion tungkol dito sa paglabas ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, please comment down below. At kung ano yung opinion nyo bilang isang mamamayang Pilipino, no, tama ba na manindigan na tayo ngayon at dapat ba ngayon na natin iparinig yung ating pinagsama-samang saloobin upang marinig to at kalampagin ang Malacanang para naman pakinggan kung ano yung hinaing talaga ng mas nakakarami. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.